Kuya Dax, to start my story, ako yung tipo ng tao na laging nakangiti sa harap ng pamilya at mga kaibigan. Mukhang walang problema. Pero ang totoo, ang dami kong itinatago. Oo, madami akong sekreto na kahit mga magulang ko, wala silang alam. O yun lang ang akala ko, kasi di ba may kasabihan, bawat kilos mo mula ulo hanggang paa, kung may nakakakilala sa'yo, iyon na yung mga magulang mo. Siguro hinihintay lang talaga nila na ako ang magsabi o di kaya ramdam nila, pero ayaw nilang i-entertain kasi takot sila kasi ang totoo, only sa nila ako. Bata pa lang ako, alam ko na kung ano talaga ako. May mga pagkakataon noon na nahuhuli kong tumitibok yung puso ko para sa kapwa ko lalaki. Pero dahil lumaki ako sa probinsya, kung saan lahat ng mata ay nakabantay, hindi ko kailanman ipinakita iyon. Kaya habang lumalaki ako, natutunan ko magtago. Tinuruan ko ang sarili kong kumilos sa paraang walang makakahalata. Natuto akong umasta na parang lalaking lalaki. Pero sa loob-loob ko, may ibang sigaw ang puso ko. Nang makarating ako sa Maynila, sineryoso ko ang pagpapalakas ng katawan ko. Halos araw-araw akong nasa gym. Hindi lang dahil sa gusto kong maging fit, kundi dahil gusto kong magmukhang lalaking lalaki sa paningin ng iba. Kapag malaki kasi ang katawan mo, kapag malinis ang forma mo, at kapag marunong kang makisabay sa kwentuhan ng mga lalaki, parang automatikong tanggap ka nila bilang isa sa kanila. Nag-apply din ako sa isang magandang trabaho na masasabi kong nakakaya kong mabuhay na mag-isa. Na-afford kong mabili ang lahat, kahit nga mag-out of the country, makakaya ko na sa sweldo ko. Ipinakita kong professional at seryoso at may direksyon ang buhay ko. Palaging maayos ang suit ko, polo, leather na shoes, clean cut na buhok. Para bang bawat araw may sinusunod akong script kung paano dapat kumilos ang isang straight guy. At para kompleto ang disguise, palasimba rin ako. Hindi ako yung tipong sobrang banal pero sinisigurado kong may kita nila akong nasa simbahan tuwing linggo. Para bang sa mga mata ng lahat, wala silang ibang pwedeng sabihin kundi, mabait, responsable, lalaking lalaki. Pero Kuya Dax, ang hindi nila alam, lahat yun ay maskara lang. Isang malaking pagtatago para lang maprotektahan yung totoong ako. Minsan napapagod na nga ako kasi araw-araw kailangan kong isuot yung maskara. Kailangan kong magpanggap na hindi ako yung tipong nakatingin lang sa mga gym bros na pawisan o hindi ako yung taong kinikilig sa simpleng ngiti ng ibang lalaki. Kailangan kong kontrolin ang sarili ko kasi takot akong may makahalata. At habang tumatagal, mas lumalaki yung pakiramdam ng pagkakakulong ko sa pagpapanggap ko. Para akong nakakulong sa sariling katawan ko. Malaki nga at macho sa labas, pero sa loob, may pusong laging kinikilig sa mga gwapo. Kapag gabi na tapos na ang lahat, work, gym, simbahan, doon ako nagiging totoo. Hindi naman siya araw-araw pero madalas kumukuha ako ng mga chiwariwap. Yung mga tipong discreet din, yung ayaw din masilip ng iba. Madali para sa akin kasi maganda ang trabaho ko. Malaki ang sweldo ko, kaya kayang-kaya ko. At sa mga sandaling kasama ko sila, dun ko nararamdaman yung sarili kong hindi natatakot kahit saglit lang. Pero lagi ring may guilt pagkatapos kasi kinabukasan, babalik na naman ako sa opisina. Magpupunta sa gym, makikipagkumustahan sa mga pinsan sa probinsya sa chat, at magpapakita ng imahe na malinis at walang bahid. Pero ang totoo, paulit-ulit lang ang cycle. Magpapanggap po ang araw, tapos sa gabi, lalabas ang totoong ako. Minsan naiisip ko ang dami kong effort para lang magtago. Parang lahat ng kilos ko, may script. Kung minsan may mga nagtatanong kung bakit wala pa akong asawa o kaya girlfriend, ang sasabihin ko na lang, masyadong busy sa trabaho. Matagal ko nang pinangarap na makalabas ng bansa, hindi lang dahil gusto kong makita ang ibang lugar,
kundi dahil gusto kong maranasan kung paano ba ang mabuhay nang walang nakakakilala sa akin. Walang makakabasa kung paano ako kumilos. Walang magtatanong kung bakit wala akong girlfriend at walang magdududa sa bawat galaw ko. Kaya nung magkaroon ako ng pagkakataon, hindi ko yun pinalampas. Sa mga kaibigan at office mate ko, sinabi kong solo travel iyon para makapag-relax at makapag-self-discover. Pero ang totoo, hindi ako mag-isa. May kasama akong lalaki. Hindi ko siya official boyfriend, wala nga kaming label eh. Pero sa panahong iyon, siya yung naging mundo ko. Paglapag pa lang namin sa airport ng ibang bansa, parang ibang tao agad ako. Hindi ko kailangang magpanggap. Hindi ko kailangang suotin yung maskara ko bilang macho gym guy o professional straight man. Doon ay pwedeng maglakad sa kalsada ng hindi niisip kung may makakahalata. Pwede nga kaming maging sweet. Habang kumakain naman kami sa isang malit na restaurant, nagkwentuhan kami tungkol sa buhay namin. Napatingin ako sa kanya at sa loob ko. Sabi ko, ito pala yung pakiramdam ng hindi natatakot at nagpapanggap. Ito pala yung pakiramdam na may kasama ka sa mga simpleng bagay tulad ng pagkain at paglalakad sa kalye sa totoong sarili ko, sa totoong ako. Pero gustuhin ko mga mag-take ng picture na magkasama kami at mag-post ng mga picture namin. Hindi pwede. Kumukuha naman ako ng picture. Ang ipopost ko lang ay yung ako lang ang nasa larawan. Nasa isang restaurant kumakain. Pero kung may nagtatanong kung sino yung kumuha ng picture ko na yon, sasabihin ko na lang na nakisuyo lang ako sa waiter ng restaurant na yon. At nung gabing yun, Kuya Dax, hindi ko talaga makakalimutan. Hindi ko na kailangan magpanggap. Hindi ko na kailangan mag-isip ng sagot kung bakit ako single. Hindi ko na kailangan pilitin ng sarili kong magmukhang straight. Kasi sa loob ng rented apartment na yon, habang magkatabi kaming nakahiga, ramdam ko na ako talaga yon. At hindi yung taong maingat sa bawat kilos niya para walang makahalata. Pero alam ko panandalian lang iyon. Kasi pagkatapos ng halos isang buwan, kailangan na naming umuwi. Sa Maynila na balik ulit ako sa pagiging professional. Babalik ulit sa gym. Balik ulit sa simbahan. At siya, babalik na din sa sariling buhay niya. Ang naiwan lang sa akin ay ang mga alaala. Mga ngiting hindi ko makakalimutan at ang mga sandaling hindi ko alam kung mauulit pa ba. At ang pinakamalaking tanong sa isip ko, hanggang kailan ako makukontento sa mga ganitong panandaliang saya? Sa opisina, normal lang nung makabalik ako. Ang dami kong dalang pasalubong, kaya parang masaya lang sila. Pero sa mga simpleng tingin ng mga tao, may naramdaman akong kakaiba. May isang office mate na pabirong nagsabi na, "Uy, ang tagal mong nawala ah. Solo travel daw oh, pero parang blooming ka." Sinabayan pa ng tawa tukso. Tumawa na lang din ako pero sa loob-loob ko, kinakabahan na talaga ako. Baka may alam na talaga sila na baka may nag-leak. Kung minsan kasi Kuya Dax, kahit biro lang, ramdam mong may nakakahalata na talaga. Yung simpleng choice of words, yung tingin na parang may kahulugan. Hindi nila diretsong sinasabi oo, pero hindi ko maalis sa isip ko na baka may kutob na sila. Ang akala ko dati, kaya ko nang kontrolin ang lahat, na kaya kong buuin ang imahe ng isang taong hindi bakla. Sa ibang banda, oo, naging matagumpay ako. Maraming naniwala. Maraming naniwalang ako yung tipong perfect na lalaki. Perfect na jowa na dapat tularan ng marami. Pero hindi nila alam, bawat ngiti ko ay may kasamang kaba. Bawat araw ko ay may dalang takot. May mga oras na naalala ko yung biyahe ko sa ibang bansa. Yung panahong kasama ko yung lalaki na naging sandalan ko. Doon ko unang naramdaman ng kalayaan, kahit panandalian lang iyon. Doon ko unang nakita ang sarili ko na hindi takot, hindi nagtatago at hindi nagpapanggap, na hindi nahihiya kung sino ako. At hanggang ngayon, bit-bit ko pa rin yung alaala na yon. Parang paalala na kaya ko rin maging totoo, kahit sa isang mundong lagi kong tinatakbuhan. Kaya ngayon hindi ko alam kung ano ang mas tama. Manatili ba akong tahimik para hindi mawala ang respeto ng pamilya at mga tao sa paligid ko? O harapin ko na ang lahat, kahit na may mga posibilidad na masaktan sila or worse,
i-judge nila ako. Kuya Dax, hindi madali ang sitwasyon ko. Pero siguro ito na ang oras para ilabas ko kahit dito man lang sa sulat ko ang totoo. Ako si Chino, isang bakla, isang taong matagal na nagtatago, isang taong nagpapanggap. Pero unti-unti nang parang kandilang nauupos sa bigat na dinadala kong lihim ng pagkatao ko. At ito, ang true confession ko. Maraming salamat Chino sa pagtitiwala na mag-share ng kwento mo sa channel ko. Ito lang masasabi ko The truth will set you free. Pero syempre wala akong karapatan na pangunahan ka. Kung yan ang desisyon mo, wala naman ako magagawa. Buhay mo yan. Gusto ko lang magpasalamat sa mga nagpa-member sa membership ko. Shoutout ko kayo Sir Ramises Lau at June Valentin. Maraming salamat po. At hanggang dito na lang po muna ang kwento natin ngayon. Hanggang sa susunod. Paalam. Bye-bye.